Magandang araw mga kapatid at welcome sa pagpapatuloy ng aking vlog tungkol sa pinaksa natin noong nakaraan na ang paghanap ng tao sa Diyos. Una po mga kapatid, gusto ko lamang po na may isa-isay saglit na nang bago ko simulan ng panukalang ito ay namili ako kung anong paksa o anong tema ng maaaring maging mga paksahin ko kapag sinimulan ko ang pagbablog na to. Kasi mahilig ko rin naman yung political vlog. May mga vlogger akong paborito na ang paksahin nila ay tungkol sa current events, politics. Tapos mahilig din po akong sumabaybay sa mga vlogger na ang tinatalakay naman ay batas, yung mga particular na yung mga attorney na gusto ko rin pinapakinggan dahil lubhang informative naman po yung mga paksa nila, dahil tungkol nga po sa batas ang kanilang tema, at marami pong silang tinatalakay na mga bagay tungkol sa karapatan at mga pwedeng gawin o hindi pwedeng gawin ayon sa batas o labag. Sa kanilang vlog mga kapatid ay marami ako nalalaman tungkol sa kanilang mga tinatalakay. Tapos pwede rin po sana akong gumawa ng reaction video tungkol sa mga nauusong natitrending na panoorin sa social media ngayon, katulad nung mga video ni kapatid na Eli Soriano na pipikapin nila yung video, tapos magbibigay lang sila ng mga dali lang po mga kapatid. Magbibigay lang sila ng mga reaction video at ipapalabas naman na buo yung programa o ang palatuntunan ng mga reaction, yung mga materyales na ginawa nila ng reaction. Pero mas pinili ko po na ito na lang na paksain tungkol sa banal na kasulatan ang minabuti kong gawing tema. Mga kapatid, ang ginagawa naman natin ay
kumukuha ko ng mga talata sa Biblia. Pero humuhugot lang tayo ng inspirasyon mula sa mga talatang yon. Hindi ko naman binibigyan ng pansariling kahulugan, sapagkat pwede tayong magkamali kapag binigyan natin ng pansariling kahulugan ang mga talatang nasa Biblia, dahil hindi naman tayo authority dun. Ang nais ko lang po ay katha ng inspirasyon o makadraw ng inspirasyon mula sa mga talata ng banal na kasulatan. Sana mga kapatid, samahan niyo ako sa pagpapatuloy ng ating mga pagtalakay. Kaya po iniiwasan ko na magbigay ng sariling pakahulugan sa Biblia. Ayon na rin sa mga talata na aking sinisipi, ay sapagkat may mga salita po kasi na mga salita po kasi sa Biblia, mga kapatid, ay ilang libong taon na yan eh. Libo-libong taon na po ang mga nakaraan. Pansinin na lang po natin ang mga salitang tulad ng bomba noong panahon po ng Hapon o noong 1945. Ang kahulugan po ng bomba ay sabagay pa rin kahulugan na yun. Kaya lang yung pag sinabing bomba kasi noong panahon na yun, mas kilala ang mapagkikilanlan nitong nakakamatay, sumasabog at binabagsak mula sa himpapawid ng mga eroplanong nakikigera nun. Kumpara na lang natin yung salitang bomba ngayong panahon na to, na wala pa man po na 100 taon, ay marami na po ang kahulugan ng salitang bomba ngayon. Tulad ng bomba, pwede itong isang poso na pagkuha ng tubig. At kilala din ito bilang bombang yung pagkagawang hindi tama, hindi wasto, mahina ang pagkagawa. Bomba rin po ang tawag ng mga tao ngayon sa mga bagay na yun. At pag sinabi pang bomba, ang bomba ay parang nakahubad na babae, hindi po ba? Kaya yung salita po kasi tulad ng salitang bombang yun, noon ibang pakahulugan, sa iba naman pakahulugan ngayon. Wala pa man pong 100 taon yun nakakaraan. 1945 nung maranasan ng Pilipinas sa mga pagsabog ng bomba sa ating bansa. Para mag-100 taon yan sa 2045 pa. 2023 pa lang po ngayon. Wala pa nga 100 taon. 100 taon, iba ng pakahulugan sa salita. Ano pa kaya kung ang salita ay noong panahon pa ng
medieval ages o panahon ng Panginoon Jesucristo, na kung kailan ang mga tao ay barbaro, mas brutal, mas malupit dahil sinaunang panahon yaon, at ang digmaan ng panahon yaon, kung di ba naman malupit, harapan at tabak, kumbaga mas madugo. Ganun po brutal ang panahon noon, ay panahon noon na libo-libong taon na po yung nakaraan. Kaya mas maganda kung talakayin natin ang mga salita na mula sa Biblia na hinihiram lang po natin para mag-draw lang ng inspirasyon. Mas maingat o mas safety ang ganoon, di po ba? Mas may iwasan ng pagkakamali na pwede mangyari sa pakahulugan. Ano po? May mga pinapanood din po ako na mga motivational speaker, mga inspirational talker. Maganda po yung mga paglalarawan nila o paghahintulad nila sa mga bagay na halimbawa isang material na bagay o karanasan na naiaangkop po nila yon sa buhay ng mga tao. Pero wala po silang basihan o hindi sila humuhugot ng salita o sa mga talata sa Biblia. Wala silang hawak na Biblia habang nagbibigay ng o hindi nila ginagamit ang banal na kasulatan. Hindi sila humahango ng mga kasaysayan o mga tagpo sa Biblia para magbigay ng inspirasyon. Yung kanilang mga pagtutulad sa mga bagay na ginagamit nila para mag-draw ng inspiration ay yun nga po, kung hindi bagay ay karanasan o damdamin ng isang tao para maiangkop nila yun sa kanilang mga pagtutulad, sa kanilang paksa na hinahabi para makabuo ng inspirasyon. Maganda naman po ang kinahihinatnan ng kanilang mga kwento, kanilang mga pagdugtong-dugtong ng mga salita o kasaysayan o kaganapan ay may mapupulot kang inspirasyon. Ay tayo naman po ay minabuti na lang natin na bumase talaga tayo sa Biblia. Sa pagpapatuloy po ng ating pagtalakay ng nakaraan ay nahinto po tayo sa
mahirap na kalagayan natin sa paghanap natin sa Diyos o paghanap ng tao sa Diyos ay sinasamantala po ng ibang mga pastor yun para mahikayat nila ang mga tao na pumasok sa kanilang reliyon. Ako naman po hindi naman po ako, baka mapagkamalian niyo po na nagtatatag ng relihiyon, hindi po. Tulad nga na sabi ko, gusto ko lang po na makapag-draw ng inspiration mula sa Bible. Ngayon po, ang nakakatakot kasi kapag napaniwala ng ibang mga pastor, yung mga tao na nasasabik sa Diyos ay ibang Diyos ang kanilang nasusumbungan. Yung Diyos na pinapangaral ng mga pastor na may sariling agenda sa pag-aaral o sa kanilang mga Bible study, sa paghihikayat na rin sa mga tao na naliligaw sa paghanap nga ng tama. May babasahin po na sinipi ko sa aklat po ng Mateo 24, Kapitulo 24, ang talata ay 11. Ay ganito po ang nakasulat. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Yun po ang balintuna ng sulak ng dugo, ay sulak ng damdamin. Yun po yung sulak ng dugo, pasensya na po, at sulak ng dugo na sabi ko. Yun po ang balintuna ng sulak ng damdamin na mga tao sa paghahanap sa Diyos, pero mabiktima sila ng masama. Mahulog sa kanilang patibong. Ngayon po, ang ibig ba sabihin nito mga kapatid, kapag naghahanap ka ng Diyos ay pwede palang mapahamak pa ang tao sa paghanap nila sa Diyos. Ay wag naman po sana mangyari. Hindi naman po ganun. Pwede pong mangyari yan kung nailigaw na po ng napaniwala ng ibang mga ngaral na magaling magsalita. Pero ano pong babala ng Biblia tungkol sa mga pagkakataong tulad nito? Meron naman po kasing sinasabi ang Biblia o ang sabi ng Diyos, may babala naman siya o pagtuturo upang hindi maligaw ang tao sa paghanap sa Kanya. Dito po sa unang 1 po ni Apostol Juan 4:1 ay ganito ang sinasabi. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming magsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Yan po ang sabi ng Apostol Juan na kanyang isinulat sa unang aklat ng Juan sa banal na kasulatan. Pinasusubok pala ng Diyos mga kapatid ang
aral na dumarating sa tao kung ito'y sa Diyos. Ngayon, ano po ang sabi ng Biblia para makatiyak ang tao na huwag nang maligaw sa mga aral na pwedeng dumating sa kanya sa paghanap niya sa tunay na turo ng Biblia. Dito po sa aklat po ng Juan ulit, Kapitulo 7, ang talata ay 17, ay ganito po ang nababasa. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang tao po pala, mga kapatid, o ang taong nasasabik sa salita ng Diyos, sa tunay na salita ng Diyos, ay makikilala niya ang turo kung ito'y galing nga sa Diyos o hindi. Ngayon po, yun sabi ng Biblia, makikilala mo ang turo makikilala nga po ninyo ang turo kung yun ay galing sa Diyos. Kasi sabi pa sa ibang talata, kasi madali lang makilala ang mga pastor na nagtuturo kung ang itinuturo nila ay galing nga sa Diyos o galing sa kanilang sarili. Ano po ang palatandaan nila, mga kapatid? Ang palatandaan po nila ay kung sinasabuhay po nila yung kanilang itinuturo. Kasi kung nagbinabawan nila ang mga bagay na itinuturo nila na mali, pero ginagawa naman nila, ay tinatanggi nila ang kanilang mga sariling turo. Hindi nila sinasabuhay. Kumbaga, may anyo ng kabanalan May anyo ng kabanalan yung kanilang mga pagsasalita, paggawa, mga pagitang gawa. Pero hindi po nila iyon sinasabuhay sa totoong buhay o sa realidad. Makikilala mo talaga mga pastor kung nagsasalita po sila ng tama, kung ang tinuturo nga nila ay hindi naman nila ginagawa. Ganon din po nakasulat sa ibang mga talata ng banal na kasulatan. Ngayon, noong mga panahon nangangaral ng talagang mga apostol sa Biblia, katulad ni Apostol Pablo, ay may tagpo na nagmi-mission sa dako ng mga hentil sa labas ng Israel. Yung nga pagkasugo kay Apostol Pablo ay ang kanyang mission ay ikalat ang pananampalataya ng mga Kristiyano,
hindi lang sa bansang Israel, kundi sa dako ng mga hentil sa lugar ng mga Grego. Ito po, may nakasulat po ba ang Biblia tungkol sa tagpong yan? Dito po, ito po hindi po tayo nagbibigay ng sariling pakahulugan mga kapatid. Huwag niyo pong pagkamalian. Kwento po ito sa Biblia at sinipi ko lang at inilalahad para maipakita na karanasan nga ito ng mga apostol. Ito'y kwento na literal na nangyari at walang pakahulugan dito. Pero ang mga salitang naglalarawan ay ganun ang pangyari ng mga pangyayari. Bumabase nga lang po tayo sa kung ano ang sinasabi ng salita o mga nakasulat. Dito po sa Kapitulo 17, ang talata ay 23. Sa aklat po ng Gawa ay ganito ang pagkalahad. Sapagkat sa aking pagdaraan at pagmamasid sa mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala, yaon ngang inyong sinasamba, sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko, anang Apostol Pablo. Ngayon, ayon din po nga po sa kwento o sa pagkalaan nang si Apostol Pablo ay nagpunta sa labas ng Israel o sa dako ng mga hentil. Bagamat ang mga hentil noon ay kilala bilang pasensya na po na sininok ako. Ang mga hentil po kasi noon ay kilala bilang basta nasa labas ka ng bansang Israel, hentil ka eh. Ngayon ang mga hentil po, ang mga tinatawag na hentil sa panahong yaon ay sumasamba po sila sa mga larawang inanyuan, sa mga Diyos-Diyosan. Pero yung nakita ni Apostol Pablo ay may dinaanan siya na dambana. Ano po ba yung dambana? Altar. Altar po yun dakong itinalaga para sa pagsamba sa Diyos. Ngayon yung dambanang yun, yung altar na yun, ay walang anumang Diyos-Diyosan na nakalagay. Kaya napansin agad yun ni Apostol Pablo na walang Diyos-Diyosan ng altar na yun. At ang nakalagay lang ay mga titik na nakasulat na ang altar na iyon o ang dambanang iyon ay para sa isang Diyos na hindi nila kilala. Hindi po nila kilala ang Diyos ng Israel noon kasi hintil nga po sila, nasa labas sila ng Israel. Hindi pinakilala sa kanila kung sino ang Diyos ng Israel, kaya hindi nila kilala. Kaya nga po sinugo ang Apostol Pablo
sa daknyoon upang ipakilala niya sa mga tao na ang Diyos na kanyang ipinangangaral ay ang Diyos na gumawa ng langit at lupa na siyang Israel. Pero ang punto ko po mga kapatid, bagamat ang mga panahong yaon ay kausuhan o mga panahon na laganap ang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay ang mga taong nakita ni Apostol Pablo ay hindi sila sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kumbaga, may mga taong may mga tao na hindi naligaw, bagamat hindi sila kabilang sa bansang Israel, ay naniniwala sila sa isang Diyos, katulad ng paniwala o pananampalataya ng bansang Israel noon. Kasi ang bansang Israel ngayon mga kapatid, yung sinasabi nila na Judaism pa rin sila. Kaso iba yung Diyos nila iba ng Diyos na kilala nila o pinapakilala nila. Ang Diyos na pinapakilala nila ay Diyos na walang anak, hindi tulad ng ipinapakilala ng Biblia na ang tunay na Diyos ay may anak, at yun nga ang Panginoong Jesucristo. Kaya sa Israel po ngayon mga kapatid, sa kasulukuyang panahon, ang bansang Israel ngayon ay hindi sila naniniwala sa Panginoong Hesus. Hindi nga sila naniniwala na totoong nagkaroon ng Jesucristo. Para sa kanila, hindi nangyari ang kaysaysayan ng Panginoong Hesus na nakatala sa Bagong Tipan. Kaya hindi nga po sila naniniwala sa Bagong Tipan Ang pinapaniwalaan lang nila ay ang Matandang Tipan o ang Old Testament na tinatawag, na kung saan si Moises pa rin ng pinapaniwalaan nilang sugo ng Diyos na nangyari naman talaga noong panahong sinauna, ng mga panahong mosaiko o panahon ni Moises. Pero sa panahong ito, hindi na kasi panahon ni Moises ngayon Ito yung panahon na ng Panginoong Jesucristo. Bukod tangi nga ang mga nasumpong iyon ni Apostol Pablo, mga taong bagamat na sila mga hintil, ay hindi sila sumamba sa ibang mga Diyos katulad ng tinuturo ng ibang mga tao ng panahon iyon. Hindi sila nahawa, hindi sila nakitulad sa mga tao ng kanilang panahon na naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Sila bagamat hindi nila kilala ang Diyos, ay
inalayan pa nila ng dambana na para sa isang Diyos na hindi nila kilala. Pambihira yung kasaysayan ito, mga kapatid, na nasumpungan ng Apostol Pablo sa gitna ng mga taong napagsamba sa Diyos-Diyosan. Ay may mga taong marahil sadyang ibinukod ng totoong Diyos. Kaya nga siguro isinugo ang Apostol Pablo sa kanila upang makilala na nila ang sinasambal nila na Diyos na hindi nila kilala. Ano nga kaya ang nasa isip ng mga taong yaonan Bagamat hindi pa nila kilala yung totoong Diyos na ipinapakilala ng Panginoong Hesus nung siya ay sinugo sa mundong ito, ay pinapaniwalaan nila na meron ngang Diyos na talagang lumalang ng langit at lupa. Sa bagay, mga kapatid, kung sa panahon ng iyon na kung iturong natin ngayon ay unang panahon, ay isipin mo na lang kung anong buhay nga ang kinagisnan ng mga taong iyon ng panahon nila. Tayo maswerte pa, mapalad pa tayong maituturing dahil isinilang tayo inabutan natin, o isinilang tayo sa panahon ito, inabutan natin ng mga ilaw dagitab na tulad nito, di kuryente. Kumbaga, yung sibilisasyon ngayon maunlad na, maraming mapaglilibangan, maraming magagawa ang tao. May cellphone, may TV, may pasyalan, maliwanag ang gabi sa mga syudad. Pero kung imagine mo na lang kung anong buhay meron ng mga tao noon na kapag gabi na at wala ang buwan ay napakadilim. Pusikit po ang kadiliman kapag gabi na. Kaya nga sa ibang mga talata pa sa Biblia, ang sabi ng Kristo, ang lumalakad sa dilim ay natitisod dahil hindi nga makita dahil madilim nga ang gabi. Malakad sa madilim eka pa niya ay natitisod. Kumbaga, ng panahong iyon, wala kang maririnig na mga radyo tulad ng naririnig natin ngayon, o wala pang mga kanta na pinapatugtog sa Spotify. Noon, palagay ko napakatahimik na mundo. Pero ang mga tao noon, katulad ng mga taong nasumpungan ng Apostol Pablo, ay mga matatalino. Pipiliin mong hindi sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan at naniwala sila sa isang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Sa bagay, masdan mo lang ang langit, mga kapatid.
ay mapagtatanto mong may gumawa nga ng langit at lupa. Kasi napakahiwaga ng kalangitan. Yung pagmasdan mo lang sa umaga, kung paano ang pagkakumpol-kumpol ng mga ulap, napakagandang pagmasdan. Ang kalawakan, ang kulay nito, pati ang gabi kapag maraming mga bituin, mapagtatanto mo talaga na may gumawa ng mga bagay na yun. Sa paanong paraan siguro na pagtanto ng mga tao na may gumawa nga sa mga bagay na yun ng panahong una bahay na sa nakikitang bahay ng mga tao noon. Tingnan mo lang ang bahay, mapagtatanto mo na eh. Hindi naman may tatayo ang bahay kung walang gumawa, di po ba? Kahit sa panahon ito. Saan ka naman nakakita na bahay lang na biglang dumangkas sa isang lugar na bakanting loteng yun. Pagkatapos pagkabalik mo sa susunod na buwan bigla may bahay na. Hindi naman po pwedeng walang gumawa, di ba po? Kapag nagkaroon ng bahay, may gumawa. Ganun po ang pinakasimpleng marahil ganun na isip ng mga tao noon dahil wala naman silang nakikita sa kapaligiran noon panahon yun kundi yung kabuhayan nila, nagpagsasaka, bahay, uwi sa bahay pagkatapos magsaka. Yun lang po naman ang kabuhayan noon sa lupa. Tsaka yung narinig ko po na ibahagi ko po ito, yung narinig ko na kwento ibahagi ko na rin po tungkol sa kinukwento noon ng kapatid na El Soriano sa kanyang video ay may dalawang siyentipiko ang nagtatalo. Ano po ba yung siyentipiko? Scientist po. May dalawang scientist ang nagtatalo kung meron ng Diyos o wala. Ang isa ay naniniwalang meron, ang isa ay naniniwalang walang pinapaniwala ang Diyos. Naniniwala na walang Diyos. Ngayon, dahil hindi sila magkasundo, nagbigay na lang itong naniniwala sa Diyos. Hinayaan niya ang kaibigan niya na maniwala sa gusto niyang paniwala na walang Diyos. Pero may ginawa po gumawa po siya ng yung pong modelo ng solar system sa kanyang laboratorio. Yung mga bola-bolang ginagamit sa science upang ilarawan ang buong solar system ng bolang malaki na nagsisilbing araw ay nasa gitna at mga maliit na bola hindi pantay-pantay laki na siyam na planeta na inayos niya po na magkasunod-sunod at isinabit yun sa kisame na kanyang laboratorio. At maganda po ang pagkakagawa. Teka po, nakuha ko.
Maganda po ang pagkakaayos ng mga modelong yun. Mapagkakamalang talagang replika ng mga tunay na planeta at araw. Mapagkakamalan sa ganda ng modelo. Kumbaga, pag nakita mo siguro yung modelong yun, ay makikita mo na parang buhay ang pagkagawa ng araw at mga planeta. Ngayon po, nakita po yun ng kaibigan ng siyentipiko na hindi naniniwala sa Diyos at tinanong niya itong kaibigan niya naniniwala sa Diyos. Ang sabi niya, pare, sinong gumawa ng mga modelong yan at napakaganda? Yun nga pong modelo ng solar system ang tinutukan niya. Ang sabi nitong gumawa, ba ewan ko, basta na lang lumitaw yan dyan. Bigla ngayon yung hindi naniniwala sa Diyos. Ang sabi pa ikaw naman niloloko mo yata ako. Pwede ba magkaroon niya na walang gumawa? Di ba po? Paano po yung implikasyon nun? Ang sabi ngayon, ang bawi ngayon nitong naniniwala sa Diyos kung ang mga modelong yan ay hindi ka maniwalang walang gumawa, paano pa ang totoong ang totoong nilalarawan ng mga modelong yan? Paano pa ang tunay na araw, mga planeta na pinagkopyahan ng modelong yan ang walang gumawa? Ayon po sa kwento ni kapatid na Eli Soriano, ay mula daw noon ay naniniwala na ang siyentipikong ito na dating hindi naniniwala sa Diyos ay naniwala na siya na meron nga na gumawa ng langit at lupa. Totoong Diyos na gumawa ng langit at lupa. Naniwala siya na meron talagang Diyos. Yun lang po mga kapatid, at sana nagustuhan niyo po ang paksang to. Marami pa po akong mga nakahanay na pagkukwentuhan natin o may babahagi ko sa inyo. Sana po pagtsagaan po ninyo ako mga kapatid, at patuloy po na magsama-sama tayo sa ganitong pagkakataon ng masasabi pa natin Bible study. Hindi naman ako pastor, bagay, basta yan nga po, sabi ko nga po, nagugot lang po tayo ng inspirasyon mula sa banal na kasulatan, at mula pagkatapos ng mga pagtalakay nito ay napatunayan naman natin na may totoong Diyos, dahil hinahanap ka ng tao ang Diyos di ba po? Hanapin mo ba ang isang bagay kung wala naman? Yun lang po mga kapatid, at magandang muli po, bagamat gabi na ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po mga kapatid.